ating discussion, okay, para sa gabing ito hanggang mamaya. Okay? So, since kayo ay meron ng copy, okay, so maganda na ako ay masundan nyo. Ano po? Kung hindi nyo naman ako masundan, okay lang. Kasi mamaya naman, after ng ating discussion, ganun ulit, after every discussion, isend po natin yung ating, okay, nirasyo. Okay? So, anong oras po? Sa 23 ay siguro 1 p.m. tayo kasi may class ako ng evening. Ano po? So, 1 p.m. tayo sa okay, May 23 para dun sa second day ng ating final coaching sa specialized subject. Okay? So, ngayon 7 to 12 tayo. Okay? So, simulan natin. Okay. So before tayo magkaroon ng ating rationalization, so ang piece of advice ko na pwedeng maibigay sa inyo since okay, ina-apply naman ito sa kahit anong examination. So kapag tayo ay magsasagot ng board examination, wag munang laging titingin sa choices. Okay? Sir, bakit? Kasi nagkakaroon ba ng perception na kapag hindi kayo pamilyar sa choices, nagkakaroon ng perception or naseset yung utak nyo na mahirap ang exam. Okay? So, mas maganda muna na lagi kapag kayo ay magsasagot ng every question, lagi nyo munang ibabrowse ay ang tanong. Huwag muna kayong laging tumingin sa choices. Okay? So, sir, ano pong pinakaunang dapat namin gawin kapag po kami naka-encounter ng isang question? So, in every question, you first need to analyze it. Okay? Kailangan mo muna laging i-analyze ang tanong. Okay? Walang tao na sumasagot ng isang tanong na hindi binabasa mismo yung question at hindi iniintindi yung question. That is the meaning of analyzation. Okay? Kailangan mo munang i-analyze at intindihin ng mabuti yung tanong. Kasi kung hindi mo iintindihin yung tanong, paano mo masasagutan? Kaya ang pinakaunang dapat gawin, laging you need first to analyze the question. Now, after you analyze the question, tsaka ka tumingin sa ating choices. The next step that you're going to do is what? To compare the question to the choices. Ikukumpara mo yung tanong dun sa ating choices. Then, after mong i-compare, bakit kailangan i-compare? Kailangan mong i-compare kasi dyan magkakaroon ng tinatawag natin, sir, na elimination technique. Tsaka lang tayong mag-i-eliminate. Okay? But the problem is, sir, kailangan mabilis mong maintindihan yung tanong. Kailangan mabilis kang mag-compare. Kailangan mabilis kang mag-eliminate. Eh, sir, bakit? Kasi tandaan mo, hindi naman whole day ang ating examination. So, half day lamang ating examination. So, bibigyan tayong more or less 3 hours para sagutan yung okay, number of items na ibibigay sa atin. Okay? Kaya dapat mabilis ang ating, mabilis ang analyzation na ating gagawin. Mabilis, pero naiintindihan ng mabuti. Okay? Now, i-apply natin yung technique na yon dito sa ating 135 na questions. Okay? So, simulan natin sa ating number 1. Anong sabi sa number 1? It is a combustion product and manifestation of fire when it is in gas-phase combustion characterized by its incandescence. O sir, ang sinasabi sa number 1, ito daw ay isang combustion product. Sir, pag sinabi natin combustion, tatandaan, this also pertains to what we call a fire. Okay? So this also pertains to what we call a fire. Ibig sabihin, ang fire at combustion ay iisa. Now, ang sabi pa dito, it is a manifestation of fire. Ito daw ay manifestation ng fire kapag siya daw ay nasa gas phase na. When it is in gas phase. Now, sir, kung ang tinatanong po pala dito ay combustion product or produkto ng fire or manifestation ng fire, dapat na natin tanggalin yung letter D. Okay? We need to eliminate yung ating tinatawag, sir, na letter D. Kailangan na natin tanggalin. Eh, sir, bakit po natin kailangan tanggalin? Tatandaan mo, kung ang pinag-uusapan natin ay fire, okay, ito yung mga definition na hahanapin nyo. Ang sabi nila, ang fire daw, it is an active chemical reaction that takes place between fuel, okay, heat, and oxygen. Ibig sabihin, sir, na nagkakaroon daw ng chemical reaction kapag yung ating fuel, okay, yung ating heat, okay, and yung oxygen ay nagsama-sama. So, yan po yung tatawagin natin, sir, na fire. Pag sinabi din natin fire, hindi sa katulad ng aking sinabi,
hindi yan yung apoy. But ito ay pangyayari. Kaya nga ang sabi sa isang definition, ang fire daw ay i-considered natin bilang isang alin? Phenomenon, pangyayari. It is a phenomenon of combustion, manifested. Okay, manifested by light, manifested by flames, and manifested by heat. So, ibig sabihin, ito ay pangyayari, okay? Ito ang combustion ay pangyayari daw, okay? Ang fire daw ay pangyayari, okay? Or it is a phenomenon of combustion na masasabi lang natin na merong fire kapag may nakita ka daw na tinatawag, sir, na light, may nakita kang flames, at may nakita kang heat. Now, sir, ang tanong, ano-ano po ba yung mga manifestation ng fire? Kailan po natin masasabi na merong fire? Masasabi natin, sir, na merong fire, unang-una, ang sabi sa ating definition, tatandaan nyo, ang sabi sa ating definition, masasabi lamang daw na merong fire, unang-una, kapag meron tinatawag, sir, na alin? Meron tinatawag na flame or flames. Okay, sir. Ano po pag sinabi nating flame or flames? When we say flame or flames, mga pre, it is what? It is one of the manifestation of fire. Yun yung tatawagin natin sa Tagalog na apoy. Okay, yan yung nakikita nyo. Pero yung pangyayari, ang tawag dyan ay fire. Kaya nga ang sabi nila, that flames is considered to be what? The visible part of fire. Or, kung hindi nyo nakita yan, ang sabi nila, okay, yung flames ang nakikita nyo, therefore, okay, nakikita nyo ang flames kasi siya ay nagliliwanag. It is the glowing body of gases. Sir, bakit? Kasi ang flame daw ay isang incandescent gas. Okay? So, yan yung tinatawag natin, sir, na flames. Sir, kung ang flames ay nag-glow, it is a glowing body of gas, or it is the visible part of the fire. Ibig sabihin, nakikita. Bakit po natin nakikita? Simple lamang. Kasi kapag merong flames, sir, nagkakaroon ng tinatawag natin, sir, na light. What is a light? Pag sinabi nating light, it is the illumination made by the flame. Yan yung illumination, okay, na ginagawa o yung liwanag na ginagawa ng tinatawag sa, okay, na napuproduce ng ating flame. Okay? Now, maliban sa flames and light, sir, okay, nagkakaroon din daw tayo ng tinatawag, sir, or nakakaranas daw tayo ng tinatawag, sir, na heat. Okay? Sir, ano pong ibig sabihin ng heat? Init. Kasi mga pre, kapag nagkaroon ng combustion, nangyayari yung tinatawag natin, sir, na exothermic reaction. Anong ibig sabihin ng exothermic reaction? It gives off energy. It releases energy. Yung energy na tinutukoy ay walang iba kundi yung init. Kaya mga pre, kapag kayo ay nakapag-create ng fire, pwede kayong alin? Pwede kayong makapagluto. Okay? Naluluto yung isang bagay, nasusunog yung isang bagay. Sir, bakit? Kasi nga, nakakapag-produce siya ng tinatawag natin, sir, na init. Now, ano po pag sinabi nating init? It is the energy generated by fire. Okay? It is the energy na na-generate ng isang sunog. Okay? At sir, dahil dyan sa init na nilalabas niya, yung fuel, yung bagay ay nade-decompose. Nangyayari yung pyrolysis. Now, sir, kapag nangyayari yung pyrolysis at nade-decompose ang isang fuel or ang isang matter, mga pre, okay, sir, naglalabas yan ng gas. At yung gas na inilalabas niya, mga pre, ay tatawagin natin bilang isang smoke. It will be, okay, labeled as smoke. Sir, pag sinabi nating smoke, these are composed of gas or gases and tiny solid particles. Okay, so ibig sabihin, sir, kung iintindihin natin yung number 1, ang tinatanong lamang ay combustion product or the manifestation ng fire. Kung manifestation ng fire ang hinahanap, sir, ano po ang dapat nating eliminate? Tanggalin mo yung fire because manifestation ng fire na nga ang hinahanap. Tanggalin mo rin, sir, yung tinatawag natin, sir, na soot. Kasi hindi yan pumasok dito sa 4 na manifestation ng fire. Now, dalawa lamang ang pwede mong i-consider as a manifestation of fire. It will be either flames or smoke. Now, between letter A and letter B,
what should be your answer? Anong magiging best answer natin sa ating number 1? Okay, what will be the best answer in number 1? Sabi ni Valderrama, letter A. Sabi ni Janine, plain. Sabi ni Ortiz, A. Okay? So dito, kaya nga ang sabi, when it is in gas phase combustion, characterized by its incandescence. Okay? O incandescence ang tinutukoy. Now, sir, saan mo po hahanapin yung incandescent yan? Nasaan? Naandito sa flames. Therefore, the answer in number 1, ang magiging sagot natin sa number 1 ay walang iba kundi letter A. So, yan yung tinatawag natin, sir, na flames. Tandaan na, kung ang tinatanong ay manifestation ng fire, 4 ang hahanapin nyo. It is flames, it is light, it is heat, at saka smoke. Manifestation. Pero kapag nakita mo yung 4 na yan, anong tawag dun sa pangyayari? Ang tawag dun sa pangyayari ay walang iba kundi fire. Okay? Yung nakikita nyo, flames ang tawag dyan. So sa number 1, the answer is letter A, alpha. Next, number 2. So what type of flame is orange-red? It deposits soot at the bottom of a vessel, being heated due to incomplete combustion and has a low temperature. Sir, ang tinatanong sa number 2 ay walang iba kundi type ng flame. Again, i-underline ko lang mga pre-up. Ang tinatanong sa number 2 ay walang iba kundi type ng flame. Now, kung type ng flame ang tinatanong sa number 2, sir, dapat mong i-consider yung letter A. Dapat mong i-consider yung letter A. Dapat mo ring i-consider yung letter C. Kasi yung letter A at letter C, it is a type of flame according to its smoothness or according to its color. Now, if we're going to consider letter A and letter C, dapat na ba natin tanggalin si letter B at D? Kung i-consider natin sa number 2, yung letter A at C, dapat na ba nating tanggalin yung letter B at letter D? Kailangan na ba nating eliminate yung letter B at letter D? The answer is, hindi pa. Sir, bakit? Kasi yung laminar at saka yung turbulent, it is a classification of flames according to what? According to their smoothness. So, ibig sabihin, itong nasa letter A, nasa letter B, nasa letter C, at nasa letter D, lahat ng ito ay type ng flame. Okay? Type ng flame. Now, ang sabi, ito daw type ng flame na ito is orange-red in color. Okay? Orange-red. Na nagde-deposit daw ng tinatawag natin, sir, nalin, soot. Sir, ano po bang ibig sabihin ng tinatawag natin, sir, na soot? Pag sinabi nating soot, this pertains to what? A lamp black. Ibig sabihin, yan yung kulay itim na nakikita nyo. Saan? Doon sa ilalim ng alin? Ng inyong kaldero. Okay, ang tawag pala doon ay soot or lamp black. Okay? Now, sir, sabi nila, kaya daw nagkakaroon ng soot dahil ito daw ay produkto ng isang incomplete combustion. Sir, kailan po ba nagkakaroon ng tinatawag natin, sir, na incomplete combustion? Nagkakaroon ng incomplete combustion kapag yung percentage or yung ating oxygen, yung fuel o yung heat is not sufficient. Dapat daw kasi ang sabi nila sa fire triangle theory, dapat daw equally proportionate yung tatlong elements para magkaroon ng complete combustion. Kaya makikita nyo, kapag kayo ay gumagamit ng stove, okay na? Okay, yung fuel nyo is what? Is LPG or yung liquefied petroleum gas, mga pre. Kapag umuunti na, okay, yung inyong fuel o yung inyong LPG, mga pre, ano nangyayari? From bluish in color, nagiging reddish-orange in color. Sir, bakit? Kasi nagkakaroon na ng incomplete combustion. Hindi na sufficient yung napoproduce na fuel para magkaroon ng complete combustion. Kaya siya nagte-turn into orange-red. At sir, if we're going to compare daw
itong flames na ito, okay, ito daw ay mas mababa ang temperatura. Now, pag-usapan natin yung tinatawag natin, sir, na flames. Kung usapang flames, mga pre, meron tayong dalawa. Unang-una, according to, okay, color, okay, according to color, or yung tinatawag natin, sir, na completeness. Now, kung according to its color and completeness, mga pre, meron tayong dalawang klase ng tinatawag natin, sir, na okay, flames. Sir, ano po yung dalawang klase ng flames natin? Unang-una, naandyan yung tinatawag natin, sir, na luminous, okay, flames. Again, unang-una, naandyan yung tinatawag natin, sir, na luminous flame. Sir, ang tanong, kailan po namin tatawagin ang isang flame bilang isang luminous? Luminous flame yan kapag ang color ng flame is walang iba kundi reddish, orange in color. Ibig sabihin, mamula-mula na kulay orange in color at ang sabi nila, it deposits soot. Kasi bakit? Kasi ito daw ay product of incomplete combustion. Okay? At sir, if we're going to compare it dun sa ating bluish in color, syempre mas mababa ang kanyang temperature. Ibig sabihin, mas mainit, okay, ang ating bluish in color. Now, maliban sa luminous, meron din tayong tatawagin, sir, bilang isang alin? Non-luminous flames. Sir, ang tanong, kailan po namin tatawagin bilang isang non-luminous ang isang flame? Kapag ang color ng flame ay walang iba kundi bluish in color at tatandaan mo, kapag ito ay bluish in color na flame, hindi yan nagde-deposit ng tinatawag natin, sir, na soot. It does not deposit soot. Sir, bakit? Kasi mga pre, tatandaan nyo na ang non-luminous flame ay produkto ng tinatawag natin, sir, na complete combustion. Sir, anong ibig sabihin ng complete combustion? Ibig sabihin, equally proportionate yung tatlong elements ng ating fire. Yung heat, sufficient. Yung fuel, sufficient. Yung oxygen, sufficient. Equally proportion yung tatlong elements. Kaya nagkakaroon ng continuous combustion. Kapag continuous yung combustion, ibig sabihin, produkto yan ng complete combustion. Kaya hindi magkakaroon ng soot. At sir, if we're going to compare yung non-luminous sa luminous, syempre, mas mataas yung temperature. Kaya mga pre, sa size up or sizing up during firefighting operation, isa sa ginagawa is what we need to determine, okay, or okay, we need, okay, also to see the color of the flames. Sir, bakit? Because the color of the flames is a good indication of what we call, okay, intensity of the fire. Again, sir, okay, ang color of flames is good indication of intensity of the fire. Sir, ano pong ibig sabihin ng tinatawag nating intensity? Pag sinabi nating intensity, mga pre, this pertains to the heat, yung init. This pertains to the degree of heat given off by the fire. Okay, yan ang ibig sabihin ng tinatawag natin, sir, na intensity. Kaya mga pre, kapag ginagawa yung tinatawag natin, sir, na size up or sizing up, mga pre, ino-observe din natin yung color ng flame. Sir, bakit kailangan observe yung color ng flame? Kasi ang color ng flame ay good indication ng intensity of the fire. Ibig sabihin, kung gaano kainit dun sa loob ng nasusunog na area. Now, kung nakita nyo na luminous yung flame dahil bluish in color, sir, kailangan complete yung protective gear nyo. Kasi bakit? Kasi expect nyo na sobrang init sa loob nan. Kasi bluish in color. Now, sir, maliban sa tinatawag natin na according to its color and completeness, meron din tayong tinatawag, sir, na okay, type ng frame according to its smoothness. Now, kung type ng frame according to its smoothness, mga ma'am and sir, ito ay nahahati sa dalawa. Unang-una,
unahin ko muna yung tinatawag natin, sir, na turbulent. Okay, unahin ko muna yung turbulent. Now, pag sinabi natin, sir, na turbulent, ibig sabihin dito, yung paggalaw ng ating flame is what? Sumasayaw or malikot yung paggalaw. Ang sabi nga nila sa definition, there is an irregular or pwede nating sabihin na there is an steady flames. Okay, sir. Eh bakit nagkakaroon ng tinatawag natin, sir, na irregular or unsteady flames? Sir, sabi din nila kung hindi nyo makita yan, hanapin nyo lang yung tinatawag natin, sir, na rough flame. Rough yung flame. Okay? So usually yung turbulent, makikita nyo yan saan? Makikita nyo yan sa mga luminous flame. Kaya siya inuna ko. Okay, makikita nyo ang turbulent flame sa mga luminous. Now, kapag naman sinabi natin, sir, na laminar, wala nang ibang paliwanag. Ito ay kabaliktaran na lamang ng turbulent. Sir, kung ang turbulent, rough yung kanyang flame, so ibig sabihin, sir, dito, steady yung flame. Or, there is what? Smooth flame. Okay, smooth yung tinatawag natin, sir, na flame. So, yan yung tinatawag natin, sir, okay, na classification of flames according to its smoothness. Kaya mga pre, kung usapan lamang na type ng flame, hindi ka muna dapat mag-eliminate sa apat na ito. Kasi lahat sila ay type ng flame. Pero anong sabi sa question? Ito daw type ng flame na ito ay orange-red. Eh alam nyo naman siguro yung orange-red. Orange-red pertains to a color. Kung color ang pinag-uusapan, o tsaka natin tanggalin yung laminar. Tsaka natin tanggalin yung turbulent. Dalawa na lamang ang ating i-consider. It is either maging luminous yan or maging non-luminous yan. Now, between letter A and letter C, what should be the best answer? Ano ang ating magiging best answer? Ano ang ating magiging sagot? It should be what? It should be letter A. Okay, letter A. So sa number 2, the answer should be letter A, alpha. Okay, naiintindihan? Nakukuha mga aking mga ma'am, sir? So ito lamang ang dapat yung tandaan. Okay? Kapag pinag-uusapan natin, sir, ang flame. Okay, next number. Number 3. Okay, number 3. They are the one who is responsible for declaring the fire scene as fire out. Okay, o sir, sino daw po yung responsable sa pagde-declare ng fire scene as fire out? One. Ibig sabihin, the one, this pertains to what? A person. Ang pinag-uusapan natin, tol, ay walang iba kundi isang tao. Kaya nga sabi nila, the one. Ibig sabihin, this pertains to a person. Now, if we're going, okay, to look at the choices, ang sabi dito, the fire investigator, fire technician, fire ground commander, and fire inspector. Now, actually, mga pre, if we're going to read the revised fire code of the Philippines, wala naman tayong tinatawag na fire technician. Okay, wala tayong tinatawag na fire technician. Now, sir, ano-ano lamang po yung mga involved personnel natin in cases ng fire? Okay, the first is yung tinatawag natin, okay, na walang iba bilang isang fire. Hindi lang basta fire investigator. But ang nakalagay sa ating okay, BFP manual, okay, ay walang iba, fire, okay, or arson, okay, investigator. Yan ang makikita nyo. Or the abbreviation is FAI. Yan ang nakalagay. Kapag nakita nyo, FAI, this pertains to a fire arson investigator. Now, pag sinabi natin, sir, na fire arson investigator, tatandaan, ang fire arson investigator, it is a personnel of BFP. Yan ay personnel ng Bureau of Fire Protection. It is not a personnel of PNP. Kaya tatandaan nyo mga pre, okay, ang BJMP, ang BFP ay may kanya ding investigator. Hindi lamang PNP ang pwede mong tawagin bilang isang investigator. Okay? Kasi ang ating BFP may sarili silang investigator. Now, kaya ang sabi nila, ang tawag lang dito, hindi criminal investigator, but fire arson investigator. Now, pag sinabi nating fire arson investigator, it is a personnel of BFP that is tasked to determine na naatasan daw na alamin to determine the causes, okay, the cause
of fire. Ibig sabihin, alamin ang sanhi ng sunog. At sir, alamin din yung tinatawag natin sir na point of origin. Ibig sabihin, alamin kung anong naging dahilan ng sunog at alamin kung saan specific na lugar nagsimula ang sunog. That is fire arson investigator. Okay? Now, sir, wala rin tayong tinatawag na fire inspector. Eh sir, bakit kailangan yung maging strict when it comes to terms? Kasi sa ating revised Fire Code of the Philippines, hindi naman fire inspector ang tawag dyan. But ang tawag dyan mga pre ay walang iba kundi alin? Fire Safety Inspector. Okay? The Fire Safety Inspector or